Ganito po mga kapatid. At gusto ko lang pong i-share itong sinasabi po dito sa Mark 12 verses 41 to 44. At very familiar ito sa atin sapagkat lagi po itong ginagamit kapag nag-exhort sa tithes and offering. Ito po ay patungkol sa kaloob, sabi dito ng biyuda. At ito naman po ay sinulat din ni Lucas sa chapter 21 verses 1 to 4. So sabi dito sa 41 ng Mark 12, sabi dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. So si Jesus, sabi dito, naupo daw siya doon sa tapat ng hulugan or kung saan sila naglalagay ng kanilang mga kaloob or offering. Kumbaga dito sa atin, dyan, naupo siya dyan sa tapat. Parang ako lang nakaupo sa tapat ng hulugan, sabi dito, hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. So kung titignan po natin mga kapatid, pinagmamasdan ni Jesus yung mga naghuhulog ng salapi. So tinitignan niya, pinagmamasdan. So lahat ng mga pumupunta at nagbibigay ng kanila pong mga offering or yung kanilang mga kaloob doon po sa temple. Marami po itong mga tao na pumupunta po doon sa temple, di ba? Tuwing araw po ng pagsamba at bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng kanila pong mga kaloob. At sabi dito, nakakatuwa na makita po natin na pinagmamasdan sila ni Jesus. Bawat isa sa kanila na pumupunta na naghuhulog ng mga salapi. So parang tayo din, di ba, naghuhulog din tayo ng mga salapi sa offering box. And it is a good thing to know na tinitignan ni Jesus, pinagmamasdan ni Jesus yung ating pong mga inihuhulog. No? Sabi dito, napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Siyempre kapag mayaman ka, di ba, automatically ay marami ka rin yung pwedeng ibigay or ihulog. Sabi dito, ihulog. So that means to say, ay meron sila talagang offering box. No? Sabi dito, lumapit naman ang isang biyudang, so may mga karakter dito na maraming mayayaman. Nandyan sina Jesus at ang kanyang mga disciples. At si Jesus ay nakaupo doon sa tapat ng offering box. Lumapit naman ang isang biyudang dukha. Sabi, hindi lang siya basta biyuda, kundi isa pa siyang dukha or mahirap. No, mahirap yung kanyang kalagayan at naghulog ng 2 salaping tanso. So yung 2 salaping tanso na yon, mga kapatid, it is nothing compared to the hulog of the mayayaman. No? Walang pwedeng ibili doon sa 2 salaping tanso na yon. Pero, alam mo yon, inihulog yun ng biyudang babae. Instead na gagamitin niya yung 2 salaping tanso na ito na pandagdag doon po sa kanyang kakainin kasi that's all that she has. 'Di ba sa kanya kasi nga dukha siya yung yung description sa kanya. Instead na i-keep niya yon kasi dukha na siya, hindi siya pwedeng magkaloob, di ba? At kung ipagkakaloob man niya yon, ay makikita niya na walang halaga yon sa temple. No? Walang halaga yun sa ano yung pwedeng mabili nun, yung 2 tanso na yon? Di ba? Parang agurot lang yon compared sa mga inihuhulog, di ba, ng mga mayayaman, no? Pero nakaka-amaze na doon po sa pagmamasid ng ating pong Panginoong Hesus, yung mga mayayaman naghuhulog po sila ng malaki, yung dukhang biyuda naghulog po siya ng maliit dahil dukha po siya,
Pero nakakatuwa nang binanggit po dito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat. So parang napaka-imposible nito, di ba? Dahil yung sinasabi ko po kanina, walang halaga yung kanyang inihulog. Pero kung compare doon po sa mga mayayaman na naghulog po ng malaking halaga, ang in-appreciate po ng Panginoong Jesus at binanggit sa kanyang mga alagad na mas higit daw yung inihandog ng biyudang iyon kaysa doon sa mga inihulog nilang lahat. So nakita lahat ito, di ba, ng Panginoong Jesus. 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. So dalawang bagay yung ating makikita dito mga kapatid na event doon po sa pagbibigay, di ba, ng babaeng biyuda. Kung titignan natin, is it the amount that matters to God? Or it is the heart that matters to the Lord? Kasi kung titignan natin, back to Genesis, when Cain and Abel ay nag-offer sila, di ba, sa Panginoon, tignan po natin yon, verse 3, sabi dito, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani ng kanyang bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. So take note of the word. Nasiyahan si Yahweh una sa lahat kay Abel bago ng kanyang offering. So importante na sa pagkakaloob pala sa Panginoon, ito'y napakagandang katuruan na alam mo, ang ikinalulugod ng Diyos, it is not just the amount of the money that you will give, but it is you yourself, myself, na nagkakaloob sa templo po ng Panginoon. Ano ba yung meron itong si Abel? Una sa lahat, bago siya nagkaloob sa Panginoon, he prepared his offering. Tiniyak niya na ito yung pinakamainam na ibibigay niya, di ba, sa Panginoon. Of course, si Cain ganun din. Di ba, yung pinili din niya yung kanyang ipagkakaloob sa Panginoon. Pero meron silang pagkakaiba, no? At yun yung makikita po natin dito. Sabi dito, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay, tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang paglabanan mo ito. Ano yung pagkakaiba nila? Yung salitang pananampalataya. Si Abel meron siyang pananampalataya sa Diyos. No? Iyon po yung pagkakaiba nila doon po sa pagbibigay nila ng kanilang handog, diba, sa Panginoon. Kasi pinili niya diba, inihanda niya mismo yung kanyang sarili as he offered his offering, diba, sa Panginoon. At alam din po natin na sa ating pong mga pinag-aaralan, mga kapatid, ang Bible o ang Lord ay naglaan po ng portion ng help para po doon po sa mga Levites, doon sa mga orphans, at doon sa mga widows. Actually, in every 3 years, yung pagbibigay natin ng kaloob or yung sinasabi po nating tithes and offering, sa Bible, hindi lang yung 10%. Marami pa silang klase ng mga tithing na ginagawa. At isa po doon, yung every 3 years, ay ginagather po nila yung lahat ng produce, di ba, ng kanilang income, at ibinibigay ito hindi sa temple,
kundi doon sa mga areas na kung saan yung amount na kanila pong nakokolekt ay para po ito doon po sa mga orphans, doon sa mga Levites na hindi binigyan ng kaloob, di ba, ng lupain, at isa yung tungkol po sa pagbibigay sa mga widows. So ganun po kabuti po yung Diyos that He look after doon po sa mga kalagayan, di ba, ng mga tao po na ito. Kasi ang maging widow sa kapanahunan po na yon ay mahirap dahil ang mga lalaki po yung kadalasang, di ba, nagtatrabaho, at ang orphan, di ba, ay yung mga ulila ay may kahirapan din. So God, lahat ni God yung lahat ng pagkakataon upang yung mga tao po na ito ay maministeran, di ba, ng Israel, or yung sa pangunguna ng mga religious leaders. Pero dito makikita po natin dito, mga kapatid, that this orphan, that this widow, wala siyang support na natatanggap from the temple. So nakita po natin dito yung depiction ng mga religious leaders, sapagkat hindi po nila ginagawa, di ba, yung kanila pong tungkulin to look after to the affairs of the widows, the orphans. Wala silang ginawa kung hindi magpayaman, di ba, magkaroon ng anong tawag doon, yung positions. They enjoyed yung positions nila, they enjoyed yung mga material gains nila, at marami pong ganyan sa kapanahunan po natin ngayon, di ba? Mga religious leaders na kung titignan mo, ang yayaman, di ba? Ang lalaki ng mga bahay, may mga personal na mga jets, yon. O konti-konti na lang, bibili sila ng F-16, di ba? Para doon po sa kanilang mga service, di ba, na ginagawa. Pero lagi po nating tatandaan, salamat po sa Panginoon, sapagkat we may not be many in numbers, mga kapatid, but our few number dito po sa loob po ng iglesia, mini-make sure po natin that we are fulfilling, di ba, yung mandate po ng Panginoon sa pagtulong. Kaya nandyan po yung ating pong pag-abot, no? Siguro hindi lang siya nakafocus sa mga matatanda, di ba? Hindi lang siya nakafocus sa mga widows, hindi lang siya nakafocus sa mga ulila, pero anyone na nangangailangan, di ba, sa kapanahunan po na ito ay inaabot po, di ba, through this ministry. So salamat sa generosity, nakikita po yun lahat, di ba, ng ating pong Panginoon. Pinagmamasdan po niya lahat, no? So hindi yung halaga ang nagmamatter, di ba, sa Panginoon, kundi una sa lahat nakikita po niya yung faith, di ba, yung puso ng isang tao. Kasi ang puso na tunay na nagmamahal sa Panginoon, nagkakaloob po siya, di ba, ng 100% or more pa sa Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa lahat, Lord, ng mga pagpapala na inyo pong ibinibigay, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. At masumpungan nga po nawa ninyo ang bawat isa po sa amin na tunay, O God, na nagmamahal po, Panginoon, sa inyo at sa inyo pong gawain, O Diyos. We may give, Panginoon, ang pinaka-problema sa lahat ng mga nagbibigay, O Diyos, sa kapanahunan po na ito is the corruption, Panginoon. Corruption, yung pag-ari doon sa mga bagay na dapat nilang ibigay, Panginoon, for your ministry, O God. At dalangin po namin, if anyone in this place, Lord, ay may mga ganung kaisipan, Panginoon, of corrupting yung mga blessings, O God, na supposed to be, it will be held, it will be used to help, Panginoon. Gagamitin ang mga bagay po na ito
ang mga salapi po na ito, ang mga pagpapala po na ito upang magamit, Panginoon, na abutin ang mga tao, O God, especially doon po sa mga widows, doon sa mga orphans, doon sa inyong mga lingkod, O Diyos, na nagwo-work, Panginoon, sa inyo. Dalangin po namin that you will correct, O God, that heart, Panginoon. At dalangin po namin na yung generosity that comes from you, Panginoon, we will learn from you, Panginoon, yung generosity, O Diyos, ng pagkakaloob. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.